Isang mapagpalang araw sa lahat ng inyong mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga bumubuo po ng Hilakbot at sa kanilang mga brother YouTube channels. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang masasabi kong kakaibang karanasan ng aking kaibigan na si Axel. Pero bago po ang lahat, nais ko lamang pong linawin sa inyo na kaya ako sumulat ulit dahil noong gabing ginagawa ko ang liham kong ito ukol sa lumang garrison sa Angeles, Pampanga kung saan ako dating nagtrabaho kasama ang aking tatay, ay napanaginipan ko po na bumalik daw po ako sa nasabing lugar. Ayon sa laman ng panaginip ko na hanggang ngayon ay natatandaan ko pa, nakatayo daw ako sa isang hindi pamilyar na lugar. Magulo at marami pa nga pong nakahandusay na mga bangkay. Nakita ko po ang iilang tao na animoy nagdiriwang pa at yung iba pa nga'y sumisigaw. Para nga pong mga sundalo kung pagbabasihan ng mga suot nila at nagsasalita po sila sa lengguwaheng hindi ko maintindihan. Sa isang banda, natanaw ko ang isang tao na papalapit sa akin. Pinilit ko nga pong aninaga ng kanyang muka kung siya ba'y kilala ko at kung sakali ay magtatanong ako kung anong lugar na itong kinatatayuan ko. Kung saan ba ito literal na matatagpuan sa aming probinsya o kaya naman sa buong Pilipinas. Akmang magtatanong na sana ako nang biglang, "Andito ka na pala, bata." Sabi ng lalaki na animoy ang boses nito'y nanggagaling sa ilalim ng hukay. Ang tagal kong hinintay na makarating ka sa lugar na ito. Tugtong pa niya at makikita sa kanyang muka ang pagguhit ng isang makahulugang ngisi. Dahil sa naguluhan ako, "Sino ka? Tsaka saan na to? Anong lugar to? Anong ginagawa ko dito?" Sagot ko na may halong kaba at takot na siyang namumuo ng kaunti at unti-unti na ring lumalamon sa aking sistema. "Gusto mo ba talagang malaman kung nasaan ka? Nandito ka ngayon sa panahon kung saan punong-puno ng kaguluhan, kalungkutan at kamatayan." Sagot ng nilalang. Dire-diretso niyang sinagot ito sa akin, Sir Red. Kung sakaling curious kayo kung ano ang itsura ng nilalang na ito, para po siyang isang sundalong Pilipino. Para nga pong revolusyonaryo na nakipaglaban sa mga Espanyol. Punong-puno din ng dugo ang kanyang kasuotan pero naaagnas ang kanyang muka. "Hindi. Ang alam ko'y panaginip lang ito. Hindi ito totoo." Sabi ko at akma na sana akong tatakbo nang bigla siyang sumigaw at, "Sandali lang, bata. Huwag kang matakot sa akin. Hindi naman kita sasaktan. At kahit tumakbo ka pa ng tumakbo, wala kang ibang mapupuntahan. Wala ka ng ibang mapagtataguan, kundi dito lang." Ano? Anong ibig mo sabihin? "Gusto lamang kitang bigyan ng isang babala, bata. Itong nakikita mong lugar, ganitong-ganito rin ang masasaksihan mo sa hinaharap pagdating ng panahon. Mapagtatanto mo na nakita mo na to. Mapagtatanto mo na tama ako. Malalaman mo kung gaano karami
mahusay na mga bangkay na tulad ng nasa iyong harapan. Ganyan din ang sasapitin ng bayang ito pagdating ng panahon. Kaya maghanda ka na, bata. Maghanda ka na. Paparating na. Paparating na! Sabi ng nilalang at patuloy ito sa paglakas ng halakhak. Hanggang sa bigla na lamang siyang naglaho na parang bula at sumigaw ako na hindi ito totoo. Nananaginip lang ako. Babe! Babe! Gising na dyan! At iminulat ko ang aking mga mata at napabalikwas ako. Napatanong ako sa aking asawa na siyang una kong nakita pagkamulat ko kung nasaan ako. Napakunot ng kilay ang asawa ko sa akin dahil ang tanong niya rin, ano ang nangyari sa akin? Sa tingin ko nga daw ba ay kung nasaan ako. Pabiro pa nga niyang sinabi na, malamang nasa bahay ka, alangan namang nasa labas ka ng kung saang kalawakan. Na para bang nang aasar pa. Ginising kasi kita dahil umuungol ka ng malakas. Dahil mo pa'y niroromansa eh. Babe naman, huwag ka na nga magbiro ng ganyan. Ang sama na nga ng napanaginipan ko eh. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, tumayo na ako at napagdesisyonan na magtimpla ng kape ni Lola Trinidad. Pasado 4:00 pa lang kasi ng madaling araw iyon, hindi na ako nakatulog dahil sa napanaginipan ko. Palaisipan pa rin kasi yung panaginip ko. At hanggang ngayon, iniisip ko kung sino kaya yung lalaking nakausap ko. Makahulugan kaya o baliwala lamang ang nais nitong ipahiwatig? Prediksyon o baka dala lamang nung kwento na pinadala ko sa segment ninyo noong isang araw? Naisip ko na lamang bigla na kung bakit hindi ko kaya bisitahin ulit yung lugar na iyon. Tutal, hindi naman ako basta-basta naniniwala sa mga bagay o yung mga premonisyon na kung tawagin. Dahil una, wala pa akong karanasan na may nahagip na or na-encounter man lang na ganoong klaseng entity. Kaya kinabukasan ay lumuwas ako papuntang Angeles City. Dito pa lang talaga pala mag-uumpisa ang totoong kwento. 10:00 ng umaga, isang araw ng Sabado, nang makarating ako sa nasabing lugar. Wala pa ring ipinagbago ang lugar na iyon. Ewan, pero mabigat at malungkot pa rin ang presensya. Dagdag pa dito yung mga nagtataasang mga matatandang punong akasya. Habang naglalakad, patuloy pa rin ako sa pag-intindi kung paano at bakit ito nangyayari sa akin. Nangako din kasi ako sa sarili ko noon na hindi na ako babalik sa lugar na ito. Pero ngayon, bakit nandito ako? Tila baga sinasabi ng isip ko na puntahan ko na naman ito. Anong dahilan? At tila tinutulak ako ng isipan ko na kailangan kong mahanap ang sagot. Kasagutan tungkol sa aking nakaraan ba ito? Tungkol sa aking nasaksihan sa kauna-unahang pagkakataon nang makakita ako ng mga maligno? Opo, noong una pa man ay hindi naman talaga ako naniniwala. Pero sa mga nangyayari ngayon at sa mga hindi inaasahang kaganapan na mismong dalawang mga mata ko ang nakasaksi, unti-unti nagbabago ang aking paniniwala. Nang makarating na ako sa lugar, sa dati kong pinagtrabahuhan, bungad ko pa lamang, "Tao po. Tao po."
habang nagpapalingalinga at naghahanap kung meron bang madaratnan. "Sino sila?" sagot ng isang lalaki. "Uy, Kuya Axel! Kumusta ka na? Ako to, si Kai, yung dati mong katrabaho." Wika ko nang nakangiti pa. "Oh, Kai! Ikaw pala yan! Mabutit na padalaw ka. Long time no see ah. Simula nung umalis ka, ngayon ka lang ata bumalik dito. Halika muna at umupo ka. Ano, kape, juice, soft drinks?" "Ah, wag na kuya. Tubig na lang." Habang hinihintay ko si Kuya Axel, nilibot ko ng aking paningin ang buong lugar ng barracks. Malawak pa din, maraming mga gamit na luma ang nakakalat, maagiw na animoy nasa isang lumang lugar ka talaga. Nakakatakot pa rin yung pakiramdam at tiyak kung isa ka sa matatakutin. Sakaling iiwan ka ritong mag-isa, baka hindi mo kakayanin. Idagdag pa kasi si Red yung mga nakaukit na mga rebulto na kami mismo ang gumawa. Merong mga rebulto ng anghel, baka, leon, tao, tikbalang at iba pa. Sa isang banda, pumukaw ng aking pansin ng isang puno. Balete. Doon ko mismo nakita ang mga tao na parang mga sundalo na may bitbit na isang parang malaking kahon. Naalala ko pa rin yung pangyayaring iyon at hindi ko talaga makakalimutan sa buong buhay ko. Bigla na naman akong kinilabutan sa oras na iyon. Kung tutuusin, kahit ngayong isinusulat ko nga lang ito, naiisip ko ang bawat pangyayari sa mga sandaling iyon, Sir Red. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip at pangingilabot nang napamura na lamang ako sa gulat. "Uy! Put! Kuya Axel naman eh! Ginagawa mo! Sabi ko magugulatin ako, wag mo akong ginaganon. Ay, haatakihin ako sa puso nito sa ginawa mo eh." Paano naman kasi, Sir Red? Wala talaga sa focus ko yung muli niyang pagdating sa lugar sapagkat nakatitig ako sa puno ng balete. Tanong niya, "Oh, bakit tinititigan mo yung balete?" Wala. May naalala lang kasi ako dito." Ay nako. "O siya, magmerienda ka na muna. Tsaka alam ko ang iniisip mo, Kai. Naikwento na actually sa akin ng tatay mo yung nangyari sa'yo dito kaya umalis ka na lang daw bigla." Alam mong galit na galit kaya si boss nun. Akala nga niya tumakas ka eh. Wala pa namang bantay na kahit isa dito. Dahil dun, dismayado siya sa ginawa mo. Umiling na lamang ako. Saka kami bumalik sa lamesa at doon na nga nagmerienda. Biskwit at kape ang inihain sa akin at dala na rin ng pagod sa biyahe ay kinain ko na rin talaga yun. Habang kumakain, nakikwentuhan muna kami. Nagkumustahan sa buhay-buhay at kung ano na nga ba ang mga nangyari o latest. Hanggang sa nagsalita si Kuya Axel ng ganito. "Bro, alam mo yung nangyari sa'yo na sinasabi mo raw na nakakita ka ng multo? Kahit ako rin, naranasan ko iyon mismo sa sarili ko. Naiwan kasi ako ng mag-isa dito dahil nag-overtime ako. At saglit kong pinutol ang kinikwento niya at dali-dali kong kinuha ang cellphone ko at dumiretso nga sa email. Dito nga, Sir Red, ay sinimulan ko nang mag-type ng bawat ikikwento ko sa inyo ngayon, which is ito na nga.
Para bang in-interview ko siya sa isang documentary. Unang tanong ko, "Kuya, totoo ba na dati itong Garrison?" Hindi naman siya nagdalawang isip at sumagot ng, "Oo, tama ka. Dati itong Garrison ng mga Hapon nung panahon ng digmaan. Ang sabi dito nga daw yung ginawa nilang isang headquarters ng mga sundalo eh. Alam mo ba, habang nakikipagkwentuhan din ako sa ibang mga malapit dito, sinasabi nila mayroon pa nga daw tunnel sa ilalim nito. Hindi naman din namin alam kung saan dito matatagpuan. Ang iniisip ko na lang, may tunnel, so ibig sabihin malaki ang tsansang may kayamanang nakatago dito. At wag ka. Alam mo ba nung time na nag-iisa lang ako dito, ang dami kong karanasan na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko talaga alam. May naririnig akong nag-iiyakan. May mga nagsisigawan pa nga ng mga grupo ng babae. Hindi lamang yun. Minsan may naririnig nga din ako na parang yabag ng mga kabayo. Siyempre, unusual naman yung mga ganong klaseng tunog. Kaya sino ba namang hindi matatakot? Sino ba namang hindi tatayuan ng mga balahibo sa katawan? Kaya sa totoo lang, hindi lang ikaw o ako ang nakaranas ng mga ganyan. Lahat ng mga nagtatrabaho dito, parehong-pareho. Ganon din daw yung mga nararanasan at naririnig nila. Minsan nga yung mga gamit namin dito bigla na lang nawawala. Mapapagod ka na lang sa paghahanap hanggang sa ilang oras na paghahanap mo, magugulat ka na lang dahil naruroon lang pala sa pwesto mo. Basta hindi na lang namin pinapansin kapag ganun. Kwento nito habang tinatype ko ang bawat salitang binibitawan niya. Dugtong pa niya. Tsaka bro, alam mo, yung punong yan, ewan pero parang may sarili siyang buhay. Basta, parang may nagsasalita. Dahil nga dun, na-request na rin namin kay boss na ipaputol na yan pero tumanggi siya. Alam mo ba kung anong dahilan? At anong sinabi niya? Hindi daw pwede dahil historical landmark daw yan dito. Siyempre, nagsalita na yung boss. Hinayaan na lang namin. Lalo na, lugar naman niya to. Sa totoo lang andun na nga ako sa point na may nakikita din akong isang nilalang na palakad-lakad kapag gabi. Sumisit-sit pa nga. Parang ang nagpapapansin. Alam ko na ako yung tinatawag niya, pero hindi ko na lang talaga siya tinitingnan. Alam mo yung kahit nabibwisit ka na dahil paulit-ulit na may sumisit-sit o gumagawa ng ganong klaseng tunog, pinipigilan ko yung sarili ko. Pero nung isang gabi, talagang naririndi ako at hindi maganda yung timpla ko nung araw na yun. Kaya talagang pinagtripan ko rin siya. Tinhakot ko pa nga na kung sino man yung gumagawa nung sit-sit na yun, susugurin ko talaga. Pagmamayabang pa niya, tuloy pa rin ako sa pagtatype sa bawat kinikwento niya. Sabi pa niya, pero alam mo, habang tumatagal, ewan pero mas lalong lumalala yung sitwasyon ko rito kapag nag-iisa na lang ako. Nilalabanan ko na lang. Hindi ko na lang pinapakita yung takot ko. Pero hindi rin iyon nagtagal kay. Seryoso nitong sabi. Sandali kong pinutol ang pagkikwento niya na parang napukaw ang aking paningin sa puno ng balete. Para kasing may nakasilip at animoy nakikinig. Hindi siya nag-iisa. Parang marami silang naruroon. Oh, anong nangyari sa'yo? Wala.
Sige, tuloy mo lang yung kwento mo. Garalgal kong sambit. At tuloy nga siya sa pagkwento. Ayon sa karagdagan pa niyang inilahad. Akala ko talaga, Kai, yun lang yun. Pero nangyari sa akin yung pinakakinatatakutan ko. May isang araw kasi na nagpapahinga ako. Nakatulog ako nang biglang may sumakal sa akin. Kasunod nun hindi ko na maimulat yung mga mata ko at parang tinakpan iyon ng isa pa niyang kamay. Sa katunayan, akala ko nga ay mamamatay na ako dahil doon. Pero ang mas malala pa nga pala doon ay yung pilit ako nagpupumiglas tapos sumusuntok para at least kahit papaano matamaan ko kung sinong gumagawa nun. Pero wala akong tinatamaan. Nagsasayang lang pala ako ng lakas dahil sumusuntok ako sa kawalan. Tas sumigaw na lamang ako ng tama na. Pagkatapos, yun, unti-unti na akong nakakahinga ng maluwag. Naidilat ko rin agad yung aking mga mata. Otomatiko hinanap ko kung sino yung gumawa sa akin noon at nahuli ko ang isang bata. Hinabol ko nga siya at sinigawan ko nga siya na tumigil siya. Tumigil nga yung bata sa pagtakbo at napahinto naman ako sa paghabol. Pero nilingon niya ako. Nakita ko yung mga mata niya. Maniwala ka man sa akin o hindi, yung isang kaliwang mata niya nangingitim na. Yung isa naman pulang-pula at kitang-kita ko yung aura niya na galit na galit. Ngumisi pa nga siya sa akin tas bigla na lang tumawa ng malakas hanggang sa naririndi na ako dahil tuloy-tuloy sa paglakas yung tawa niya na parang demonyo. Para nga talaga akong hihimatay nung oras na yun, Kai. Nakakatakot yung itsura niya. Tas eto pa. Tumakbo na siya matapos nun. Tumagos pa siya sa balete. Natakot na ako kaya hindi ko na siya sinundan. Pumikit na lang ako at nagdasal. Wala talaga sa hinagap kasi na makakaengkwentro ako ng ganoong nilalang. Hanggang sa habang nakapikit ako, may naririnig na ako na parang nagmamarat siya. Ang lakas ng bawat hakbang nila pero sabay-sabay, para silang isang batalyon. Tumakbo ako at nagtago doon sa rebulto ng leyon. Doon, nakita ko maraming nakauniporme na parang sundalo. May bitbit silang isang malaking kahon pero hindi ko alam kung ano yung nasa loob nun. Alam ko ay hindi na sila mga tao kung pagbabasehan ko yung mga anyo nila. Nakatitiyak ako na mga kaluluwa na lamang sila dahil merong isang sundalo na makikita mong wala ng ulo pero nakasaludo pa rin yung kanang kamay. Hanggang sa hindi ko na nga din napansin na napaihi na rin pala ako sa salawal ko sa sobrang hilakbot. Nabigla pa nga ako nang may sumigaw ng "Karewa Sagase!" Ganun na ganun yung salita na nadinig ko. Hindi ko siya maintindihan. Pero alam kong lingwahe nila yun. Katulad nung nasaksihan mo, Kai, ganun na ganun din yung nakita at nasaksihan ko dito. Dahil sa takot ko, gumapang na lang ako pabalik ng kwarto ko. Nabigla na lang ako nang may nasagi ako na isang bagay at nahulog ko pa yun. Lumingon ako agad sa kanila. At laking gulat ko talaga nang lahat sila ay nakatingin na sa akin. Kumaripas talaga ako ng takbo pero nakita kong sinusundan nila ako. Lumabas ako ng barracks pero nakita ko yung gate sa may entrance. Nakasara at nakalock. Nalimutan ko na yung susi pala naroroon sa kwarto. Naiiyak na talaga ako noon at hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa naririnig ko na lamang na papalapit na ng papalapit yung yabag ng sundalo. Nagdasal na lang ako na kung ano man ang mangyari sa akin, sana iiwas pa rin niya ako sa kapahamakan. Naramdaman ko na lang bigla na pinapalibutan na talaga nila ako.
Hindi ko na rin talaga magawang imulat yung mga mata ko dahil ayaw ko silang makita. Hanggang sa nagsalita yung isa sa kanilang lengguwahe at hindi ko nga din na naman maintindihan. Sa pagkakataon na iyon, boses na parang isang demonyo. Napakalalim at nakakatakot na boses yung nadinig ko. Hanggang sa may humawak na lamang sa akin at napakalamig nung kamay niya. Pagkatapos nun, bigla na lang akong natumba at hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari. Kinabukasan, nakita ko na lang ang sarili ko na nakahiga ako sa higaan ko. Tinanong ako nung isang kasamahan namin kung ano raw ang ginagawa ko sa labas ng barracks dahil nakita na lang daw nila ako na nakahiga sa lupa. Kwento ko ang bawat detalye. Lahat ng nangyari. Pero alam mo ba, hindi sila naniwala. Pinagtawanan lang nila ako. Pero hindi ko naman din sila pinilit na paniwalaan ako. Basta't naikwento ko sa kanila kung anong nangyari. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, nagdesisyon na rin ako na mag-resign dahil hindi ko talaga kakayanin pa yung bigat. Dagdag mo pa yung nangyari sa akin nung gabing yun. Kunti na lang, mapapatay na nila ako. Pero ito, after 5 months, bumalik ulit ako dito. Same pa rin. Marami pa rin nagpaparamdam pero hindi ko na lang sila pinagpapapansin. Sinanay ko na lang yung sarili ko sa kanila. Pagkatapos ng kwento ay hindi ko na rin napigilan na ma-share sa kanya ang napanaginipan ko. Doon ay napaisip siya ng lubos. Maging siya, ganun din ang tanong. Ano ang ibig na iparating ng panaginip kong iyon? Sagot ko naman, hindi ko rin alam kuya eh. Parang natatakot din ako kung sakaling prediction man yun. Alam mo Kai, siguro kailangan lang natin talagang magdasal. Hindi lang siguro paminsan-minsan. Dapat nga, araw-araw. Kulang na nga lang minuminuto. Kulang lang kasi tayo sa pananampalataya. Kaya siguro nangyayari o kaya naman nararanasan natin yung mga ganito. Siguro nga kuya no. Pagsasang-ayon ko na lang. O paano ba yan kuya? Kailangan ko na ring umalis. Baka kasi abutan pa ako ng gabi dito eh. Matapos nun ay nagpasalamat ako sa kanya. Bago ko nilisan ang lugar, saglit akong napalingon sa puno. Bigla na namang umakyat ang hilakbot ko sa katawan. Habang papalabas na ako sa barracks, bigla na may narinig akong sit-sit sa paligid. Nilingon ko iyon sa pagbabaka sakaling si Kuya Axel yun, pero wala naman na akong nakita na kahit sino. Binilisan ko na lang ang bawat hakbang ko nang bigla na lamang na lumakas ang hangin na animoy isang ipo-ipo. Kaya tumakbo na ako at matagumpay na nakalabas. Tiniyak ko sa sarili ko. Ito na ang huling pagkakataon na pupunta ako sa lugar na ito. Ayaw ko na i-break yung promise ko. Talagang hindi na ulit ako babalik sa lugar na ito kahit kailan.